Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel. Samahan niyo po akong tunghayan ng ikalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pangakong Ikaw Lang. Kaya't kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang mga uploads. Napansin ni Tricia na saglit palang pinamamahalaan ni Dale ang hasyenda ay nagpamalas na ito ng aking galing sa pamamahala. Hindi ito kagaya ng ibang boss na nilalagyan ng malaking kahulugan ang pagitan ng amo at mga manggagawa. Si Dale ay sinisikap na paliitin ang pagitan sa kinatatayuan nitong posisyon at ng kanilang mga tauhan. Hands-on boss din ito. Seryoso man pagdating sa trabaho, hindi naman ito kinakalimutang magbiro sa pang-araw-araw na trabaho. Kaya naman madali nitong nakuha ang tiwala at respeto ng mga trabahador. Tricia, kulang tayo ng kargador na magkakarga nitong mga palay sa truck. Pagbibigay alam ni Mang Noel, sina Fidel at Jason ay tinamaan yata ng sakit. Si Edison naman ay kapapanganak lang ng asawa, samantalang si Lando ay lumiban ngayong araw. Tiningnan niya ang oras sa suot na relo. Mahigpit na pinaiiral sa hasyenda ang time consciousness kung bakit naman kasi ngayon pa nagkaproblema ang lahat. Gayong naghihintay na si Mr. Cheng sa bayan. Ito ang direktang kumukuha ng mga ani nilang palay. Pero bago pa man siya nakapag-isip ng solusyon ay nakita na niyang kusang tumutulong si Dale. Mukhang narinig nito ang sinabi ni Mang Noel. Walang anumang hinubad nito ang suot na puting t-shirt, dahilan upang malantad sa kanyang paningin ang matipunong katawan nito. Tila napako ang mga mata niya sa matipunong dibdib nito at mamasel na tiyan. Alam niyang mali, pero hayon at pinagpipiyastahan niya ang napakagandang katawan nito. Noong mga bata pa sila ay nakita niya itong nakahubad. Pero ngayon ay kakaiba ang reaksyon na kanyang nararamdaman. Binaling niya ang kanyang ulo upang alisin ang mali siya sa kanyang isip. Muntik na siyang mahuli ni Dale nang bigla itong lumingon. Mabuti na lang at maagap niyang naipaling sa ibang direksyon ang paningin. Muntik ka nang mahuli, Tricia. Minabuti niyang mag-concentrate sa ginagawa at sinikap na huwag uling mapatingin kay Dale. Ngunit sadyang sinusubok yata ang pagtitimpi niya. Hindi niya mapigilan ang sariling panakaw itong sulyapan. Para makaiwas sa tukso ay nagtungo siya sa bodega at doon nagpakabisi sa trabaho. Pagkatapos ng ginagawa ay nagpaalam na siya kay Dale. Ihahatid na kita, alok nito. Papagabi na at umaambon pa. Tumingala pa ito sa madilim na kalangitan. Huwag na! Umiiwas na nga ako sa'yo. Uy, si Tricia. Siguro may maghahatid sa'yo, no? Sino? Yung si James ba? O si Manong? Sabi nito na kung sino-sinong trabahador ang tinutukoy. Para sa mga trabahador lang ba talaga siya? Hindi niya maiwasang makaramdam ng panliliit sa sarili. Pero hindi niya iyon ipinahalata kay Dale. Bagkos ay sinakyan niya ang biro nito. Mas maigi na ngang sa iba ako magpahatid kaysa sayo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dumi mo kaya. Saka mabaho ka pa. Wika niya sa nandidiring ekspresyon. Ah, ganon. Mabaho pala ha? Itinaas nito ang braso at takmang ipaamoy sa kanya ang kilikili nito, ngunit kaagad siyang nakatakbo. Tawang-tawang hinahabol siya ni Dale hanggang sa makorner siya nito. Inipit siya nito sa matipunong braso nito. Mabaho ba ako? Ha? Kunwari ay galit na tanong nito. Tila wala itong planong bitawan siya. Oo na, hindi na mabaho, mabango na. Ang mga nakapaligid na trabahador ay natatawang pinanunood sila. Nasanay na rin kasi ang mga ito sa kulitan at harutan nila ni Dale noong mga bata pa sila. Sana agaya na lang tayo ng dati, Dale. Mga batang musmos
na walang muwang tungkol sa usaping puso. Yung puro laro lang ang ginagawa natin. Dahil kapag palagi kang ganito sa akin, ay mas nahuhulog ang loob ko sa iyo. Pasimpleng tinanggal niya ang mga bisig nito at dali-daling pumunta sa sasakyan. Napabuntong hininga siya. Ilang saglit pa ay napatingin siya sa gawin nito na ngayon ay kausap ng mga trabahador. Sana ay mga bata lang tayo palagi, Dale, para walang problema, para hindi siya nasasaktan sa bawat pagkakataong binabanggit nito sa usapan nila ang mga plano nito at ni Jenna. Sigurado ka bang okay lang nakasama ako, Dale? Nababahalang tanong ni Tricia sa binata na nakaupo sa tapat niya. Sa isang mamahaling restaurant sila kung saan ay may kakausapin itong negosyante. Seryoso na tiningnan siya nito. Okay naman, mukha ka namang tao sa suot mong yan. Pabirong wika nito. Sumimangot siya. Kahit kailan talaga ay panira ka ng araw. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sabi nito na mas ikinatulis ng kanyang nguso. Paano naman kasi mag-ayos ka nga paminsan-minsan? Magsuot ka ng mga pambabae, di gaya niyang mga panlalaking mga suot mo. Sa pagkakagulat niya ay bigla nitong inalis ang pagkakatali ng kanyang buhok. Huli na para pigilan niya ito dahil naalis na sa pagkakaipit sa hair clamp ang mahabang buhok niya. Look how beautiful you are. Wika nito habang nakatingin sa kanyang mukha. Nagmukha kang Robin Padilla na nilagyan ng buhok. Napaismid siya. Ang akala pa naman niya ay kung ano na ang sasabihin nito. Lihim siyang na-disappoint. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga kamiting nitong mga negosyanteng nagmamay-ari ng isang milling company sa Negros at balak bumili ng direktang mga pananim nilang tubo sa hasyenda. Nasaksihan niya kung gaano kahusay ang pakikipagnegosasyon ni Dale. Sa loob ng isang oras ay naisara nito ang deal kay Mr. Panopio. It was a pleasure doing business with you, Mr. Del Mundo. Wika ni Mr. Panopio habang kinakamayan si Dale. The pleasure is all mine, sir. Nakangiting sagot naman ito. Grabe, ang galing mo. Puri niya kay Dale pagkaalis ni Mr. Panopio. Thank you, pero bago mo ako bulahin ng todo, kumain muna tayo dahil kanina pang sumasakit ang sikmura ko. Habang kumakain sila ay kung ano-anong pinag-uusapan nila. Dale, bakit hindi na lang kayo magtayo ng milling facility para imbes na sa iba ninyo ibenta ang mga ani ng asyenda, diretsong mapupunta sa inyo? Malaking halaga ang kailangan para doon. Siguro sa hinaharap, sa banda-banda dyan, sagot nito. Hindi ka na ba talaga aalis? Pagsasatinig na tanong niya. Nag-isip muna ito bago sumagot. Sa totoo lang, mahal ko naman ang hasyenda. Kaya lang, tuluyan na nitong inilapag ang hawak na kubyertos at pinagsagop ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa. May ibang pangarap din naman ako, pero bilang bunso, ako ang inatasan ni Daddy na mamahala sa lupain. Well, maybe I'm bound to be farmer for the rest of my life. May lungkot sa mga mata nito. Aircraft mechanic ang pangarap ni Dale. Kaya lang ay business management ang kursong ipinakuha rito ng daddy niya. Kapag may nagdaraang eroplano sa himpapawid noon, ay madalas nitong sabihin na balang araw ay matutupad din niya ang pangarap niya. Alam kong gusto mong makaalis sa hasyenda, pero bakit hindi mo subukang buksan ang puso mo at mahalin ng lubusan ang lupaing pinagpagura ng daddy mo? Malay natin, baka pagsubok lang ito ni Don Sebastian, na baka ginagawa niyang training ground ang hasyenda para mahasa ang galing mo sa negosyo. Kapag nakita niyang may malawak ka ng kakayahan, saka kaniya pahahawakin ng negosyong nililinya ng interes mo. Napahinto siya sa pagsasalita nang biglang sumilay ang ngiti sa mga labi niya. May itinatago ka rin palang kaalaman.
Akala mo mapurol ang utak ko, no? Hindi naman porke trabahador ay wala nang alam. May mga natural na kaalaman naman ang bawat tao na hindi natututunan sa mga aklat. Hindi naman sa ganun. Nakakapanibago lang kasi ang mature mong magsalita. Ano bang inaasahan mo sa isang 20 years old na kagaya ko? Bukod sa mature ka, ano pa ba ang hindi ko alam tungkol sa'yo? Marami, gaya ng tinitigan niya ng mabuti ang mukha nito. Huwag mo nang alamin pa, baka magulat ka lang, sabi niya. Saka sunod-sunod na ginawang pagsubo ng ice cream. Ikaw ba, Tricia? Ni minsan ba ay hindi mo pinangarap na umalis sa hasyenda? Masaya naman ako sa hasyenda. Bakit pa ako aalis? Huwag mo rin ba balak magkapamilya balang araw? Abay ayos yun. Magiging magkalaro ang magiging anak natin. Sa hasyenda rin kami bubuo ng pamilya namin ni Jenna. Sa tabi ng ilog, doon ko itatayo ang magiging palasyo namin. Mahal na mahal talaga nito si Jenna. Tahimik ka na naman, Rian. Puna nito at wala sa isip na ipinatong ang kamay sa kanyang kamay na nakapatong sa mesa. May naramdaman siyang tila init na dumadaloy sa braso niya mula sa kamay nito kaya pasimple niyang inalis ang sariling kamay at pilit na ngumiti rito. December 25, araw ng Pasko, naging tradisyon na ng Hacienda del Mundo ang pagsasagawa ng pagtitipon para sa mga trabahador. Sa maluwag na bakuran ng mansyon, ginaganap mapabata o matanda man, lahat ay excited. Isang pagtakas sa realidad. Iyon ang maituturing na pakiramdam ng mga karaniwang taong gaya ni Tricia kapag sumasapit ang araw na iyon. Masaya, maingay, maraming pagkain at kung ano-anong games ang ipinalalaro sa mga bata. Oh, dahan-dahan mga bata, malakas na sigaw niya sa mikropono. Kasalukuyan niyang pinaaagaw sa mga bata ang mga chocolate at pera na sila pa mismo ni Dale ang bumili sa Negros. Langit na kasi para sa mahirap na pamilya ang minsang makatikim ng chocolate. Ipinasa niya kay Che ang mikropono. Saka nagtungo sa lalagyan ng pagkain at kumuha ng isang basong pineapple juice. Pakiramdam kasi niya ay nanunuyo na ang kanyang lalamunan. Muntik na niyang maibuga ang iniinom dahil sa pagkabigla nang may sumundot sa kanyang tagiliran. Ikaw talaga? Galit na pinagsusuntok sa dibdib si Dale. Bruho ka talaga. Wala ka nang maisipang gawin. Tatawa-tawa lang ito habang panay sa pag-iwas at pagsalag sa kanyang mga kamay. Tingnan mo ang dalawang ito. Para pa ring mga bata kung magharutan. Natatawang puna ni Mang Noel sa kanila. Sa sinabi ng matanda, ay sakalang niya na pagtantong nasa gitna sila ng karamihan at pinagtitinginan sila. Napapahiyang tumungo siya. Sino bang hindi maiingganyong tudyuhin si Tricia? Inakala kong hindi babae, pero heto't nagsusuot ng palda. Pabirong sabi ni Dale. Lahat ay natawa sa biro ni Dale maliban sa kanya. Hindi pala siya nito nakikita bilang babae. Nang mapansin nito ang pananahimik niya ay kaagad itong nagbago ang ekspresyon. Sa kaniya inakbayan, wala namang pikunan. Parang hindi mo naman ako kilala. Masanay ka na. Ganto talaga ako. Iwinaksi niya ang kamay nito. Saka mabilis ang hakbang na umalis. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, ay umalingaw-ngaw ang mikropono sa busis ni Dale. Sorry na, Tricia. Napahinto siya sa paghakbang at humarap dito. Nagpapaawa ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Naglakad ito papalapit sa kanya. Patawad na sa pangaasar ko, please. Parang maamong tupang nagpapaawa pa ito. Patawarin mo na yan, Tricia. Baka humiga pa yan sa lupa. Biro ng isang trabahador. Sige na nga, basta huwag mo na uling sasabihing isa akong tumboy ha? Pangako? Bakit? Hindi nga ba? Tuluyan na siyang napikon. Nag-walk out uli siya.
Hindi naman nagkandaabot si Dale sa paghabol sa kanya. Hindi siya huminto kahit anong tawag ang gawin nito sa kanyang pangalan. Nang makarating siya sa pinagparadahan niya ng kanyang bisikleta, ay kaagad siyang sumakay at dali-daling pinisibad iyon palayo. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay mabilis na humarang si Dale sa daraanan niya. Pigil-pigil ang kanyang bisikleta. "Tumabi ka nga dyan. Daanin mo nga ako at naaalibadbaran ako sa'yo," singhal nito. "Hanggat hindi mo sinasabing okay tayo, hindi ako aalis." Pagmamatigas nito. "Bakit ba naman hindi ka na nasanay sa akin? Sige ka, pag hindi ako nagbiro sa iyo, siguradong hahanap-hanapin mo ang pang-aasar ko." "We, ngek-ngek mo." "Sige na please." Helpless na napabuga siya ng hangin. "Ewan ko sa iyo, ang kulit mo." "Sige na nga, patatawarin na kita." Maganda na pati ang kanyang ekspresyon. Matitiis ba naman niya ito? "Halika, doon tayo sa beranda." Yaya nito. Parang prinsesang inalalayan pa siya nito hanggang makaupo siya sa beranda. Ito naman ay kontentong nakatayo lang sa harap niya. May hinugot itong kung anong bagay sa bulsa niya. "Para nga pala sa iyo to, isang 24 karat na bracelet na nakalagay sa isang maliit na kahon. May dedication pang nakalagay roon. To my little sister Trisha." Sister, lahat ng regalo nito sa kanya noon ay ganon ang nakalagay na dedication. Napansin ko kasing may relo ka na, kaya bracelet na lang ang naisipan kong ibigay sa iyo. Ang mahal nito, hindi ko kayang hulug-hulugan ito. You're unbelievable. Bigayan. Pasasalamat ko rin yan dahil sa dami ng ginawa mong sakripisyo para sa hasyenda. Kung tutuusin, kaya mo namang maghanap ng ibang mapapasukan sa lungsod, ngunit heto at nandito ka pa rin sa amin. Napapansin din pala nito ang mga efforts niya sa trabaho. Kulang pa nga yan. Minsan kasi ay nababaliwala kita, ni hindi ko nga nagawang umattend sa graduation mo. Buti alam mo, isang magandang awitin ang biglang narinig sa paligid. "Come on, let's dance." "Hindi kita naisayaw nung debut mo kaya babawi ako." Wika nito. Sabay lahad ng kanyang kamay sa kanya. Ilang sandaling nakatitig lang ito sa kamay nito. Noon pa man ay nangangarap na siyang si Dale ang magiging kauna-unahang lalaking magsasayaw sa kanya. Napansin niya ang sariling iniabot ang kamay nito. Dahan-dahan siyang iginiya ni Dale kasabay ang magandang awitin. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa ere. Ang tanging rumehistro lang sa kanyang kamalayan ay ang init na nagmumula sa mga kamay nitong nakahawak sa baywang at sa kanyang kamay. Kung may anong init na nanunulay mula sa kamay nito patungo sa kanyang katawan. Habang sinasabayan nila ang napakalamyos na musika, ay dinig na dinig ni Trisha ang malakas na tibok ng puso ni Dale. Lalo na nang kabigin siya nito papalapit sa katawan nito. Ang sarap pakinggan. Ite-treasure niya ang gabing iyon hanggang pagtanda niya. "Iisipin ko na akin ka ngayon at hindi si Jenna ang mahal mo." Nang matapos ang tugtog ay natapos din ang napakagandang tagpong iyon. Pero sa puso ni Trisha, habang buhay nang nakaukit iyon bilang isang napakagandang alaala. Naghihintay ng masasakyan sa labas ng simbahan si Trisha nang may humintong sasakyan sa tapat niya. Una niyang nakita ang isang magandang pares ng itim na sapatos na nakasapin sa makinis at maputing mga paa. Habang namamaybay ang kanyang mga mata paitaas, hindi niya mapigilan ang pagbilis ng kaba ng kanyang dibdib. Hanggang sa isang magandang pares ng mga mata na ngayon ay nakaugnayan niya ng tingin. "Jenna!" Halos siya lang ang nakarinig sa sinabing iyon. Totoo ba ang nakikita niya? Ang akala niya ay uuwi lang ito kapag nakatapos na ito ng pag-aaral at may isang taon pa itong kailangang bunuin. Naramdaman na lang niyang nakayakap na siya rito. "Hey, hindi mo ba ako na-miss?"
Kunwari ay nagtatampong kumalas ito ng yakap sa kanya. Siyempre na-miss. Nasorpresa lang ako. Pinasigla niya ang boses. Saka gumanti ng mahigpit na yakap dito. Batid ng Panginoon na masaya siya sa muling pagbabalik ng kaibigan niya. Ngunit hindi niya maiwasan ang makaramdam ng pagbabanta. Nasanay kasi siyang palaging kasama si Dale. Kung bakit kasi kinalimutan niya ang dapat niyang kalugaran. O, wala ka man lang bang sasabihin? Nakangiting tanong ni Jenna nang humiwalay ito sa pagkakayakap sa kanya. Kinakain na siya ng konsensya. Heto at nananabik ito sa kanya pero magiging makasarili siya. Bakit hindi ka man lang nagpasabi para nasundo ka man lang namin? Tanong niya. Biglaan ang pag-uwi kong ito. Actually, kahapon pa ako dumating. Kahapon pa ito dumating ni hindi man lang sinasabihan si Dale. Nakapanibago iyon kay Jenna. Halika muna sa bahay. Habang daan kung ano-anong kwento ang ibinida ni Jenna. Nang matapat sila sa malawak na palayan, inutusan nito ang driver na ihinto ang sasakyan. Bumaba ito at tahimik na dinama ang dampi ng hangin. Hinubad pa nito ang suot na jacket. Iba pa rin talaga ang hangin dito sa atin, no? Wika nito. May nakita siyang kung anong kalungkutan ang sumilay sa mga mata nito. Oo nga, matipid na sagot niya. Bakit hindi mo man lang tinawagan si Dale? Baka magtampo iyon sa'yo. Hindi ito kumibo. Sa palagay niya ay ayaw nitong pag-usapan ang nobyo. Saka na, mag-uusap naman kami ng masinsinan eh. Masinsinan? Malakas ang pakiramdam niya at sa pagkakataong iyon ay pakiramdam niyang may kakaiba sa mga kilos ni Jenna. Tayo na, yaya nito maya-maya. Nasundan lang niya ito ng tingin. Napansin ni Tricia na hanggang sa dumating sila sa bahay ng mga abresa ay hindi nabanggit si Dale sa kanilang usapan. Ang dami naman ito, Jenna. Halos di niya alam kung alin ang uunahing kuhanin sa dami ng pasalubong nito sa kanya. Nasa silid sila nito, pinapipili na siya ng magugustuhan niya alinman sa mga bote ng perfume, chocolate, damit at bags. Itong chocolate na lang ang pipiliin ko. Dadamihan ko ha. Ayaw mo ba ng mga bags? Alam mo namang walang silbi ang mga iyan dito sa hasyenda. Alin? Papasok ba akong bitbit ang LB o kaya ang Hermes? Biro niya. Kwentuhan mo na lang kaya ako. Samot-saring kwento naman ang ibinida nito. Mga adventure nito sa Paris, Milan at Venice. Sa kung ano-ano pang lugar sa Europe ang pinuntahan nito. Na tanging sa TV ko lang nakikita. Akala ko ba nasa Amerika ka? Nagtatakang tanong niya. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Kapag ganitong nananahimik si Jenna, batid niya na may mabigat na bagay na gumugulo sa isip nito. Ilang sandali muna itong tumitig sa kanya bago muling nagsalita. I'm a model now. Napapalakpak siya sa tuwa. Sa wakas ay natupad na rin ang isa sa mga pangarap nito. Hindi minsan ay may nag-alok ditong magmodelo kahit noon pa man. Ang ganda nito ay parang mukha ni Marian Dantes at may maganda itong boses. Mananatili ako sa Amerika for good. Napatitig siya sa mukha nito. Ibig mo bang sabihin hindi ka uuwi pagka-graduate mo? Paano si Dale at ang pagpapakasal ninyo? It's too soon for marriage. Hindi pa ako handang magpakasal. Not now, na unti-unti ko nang natutupad ang mga pangarap ko. I'm only 23, I just started living with my dreams. Kumakatok ang pagkakataon at kailangan kong sulitin ang lahat ng ito. Baka masira lang ng kasal ang lahat. Nangungusap na tinitigan niya ito na kaagad namang naging malikot ang mga mata. Kung ayaw nitong magpakasal, bakit hindi agad nito aminin kay Dale ang totoo? Mahal mo ba si Dale? Tanong niya rito. Oo, pero mas mahal mo ang pangarap mo. Hindi maaaring habang buhay kong itali ang buhay ko rito sa hasyenda. I can't imagine living in a miserable place like this. Mababa pala ang tingin nito
sa mga naninirahan sa asyenda. Ayaw ko rito, patuloy nito. Ayaw ko sa plano ni Dale para sa aming dalawa. Naintindihan man niya ito, hindi pa rin niya maialis ang mag-alala para kay Dale. Mawawasak ang puso nito kapag nalaman niya ang katotohanan. Ayaw ko ring paghintayin siya. I already signed a 5 years contract with a top modeling agency in the States nang hindi nagpapaalam kay Dale at isinaalang-alang ang damdamin nito sa Amerika o di kaya sa Europe na ako mananatili. Gusto niyang pigilan si Jenna pero kilala niya ito. Kapag nakaset na ang isang bagay sa isip nito ay hindi na iyon mababago ng kahit na sino. Sana lang huwag mong pagsisihan ang naging desisyon mo, payo niya. Pinag-isipan ko itong mabuti, Tricia. Tumango siya. Ang kagaya ni Dale ay minsan lang dumating sa buhay ng isang babae at napakaswerte mo, Jenna, dahil ikaw ang pinili niyang mahalin. Hindi ito nakasagot. Kung final na talaga ang desisyon mo, sabihin mo na agad sa kanya ang totoo. Huwag mo siyang paasahin. Masasaktan siya. Tumayo siya at lumabas sa silid nito. Pakiramdam niya ay sumabog ang dibdib niya sa inis kay Jenna. Napaka makasarili nito. Sa paanan ng hagdan ay nakasalubong niya si Dale. Marahil ay may nagsabi na rito tungkol sa pagdating ni Jenna. Sa mukha nito at kilos ay makikita ang pananabik. Iniwan nito ang responsibilidad sa asyenda para lang makasama ang minamahal. Nasaan siya, Tricia? Puno ng pananabik sa tinig nito. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Paano nagawang ipagpalit ni Jenna sa pangarap ni Dale ang kasintahan at ang maalwang buhay sa piling nito? Kung siya ang nasa katayuan nito, hindi niya hahayaang mawala pa si Dale sa paningin niya kahit isang saglit. Sa malas ay hindi siya si Jenna. Nasa silid niya. Sagot niya. Ilang hakbang lang ni Dale ang pag-akyat sa hagdan. Jenna! Jenna! Napapikit siya. Gusto niya itong habulin at ilayo kay Jenna. Protektahan niya ito sa nakaambang sakit na idinudulot ng kasintahan. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po. God bless!